ang residente po ng sitio Pagatpat ng Barangay Igbon, Concepcion, Iloilo ay makakausap po natin si Ginoong Albert Calinaw. Good morning po, Sir Albert. Good morning po. Good morning, ma'am. Mayong aga. Good morning, Ngayong sir. aga, Albert. Kumustahin lang namin ano ang nangyari? Bakit daan-daang bangka daw ang nasira? Pakikwento nga po sa amin, please. Ano po yung kasi yun? Hindi rin namin kasi inasahan na ganun kalaki yung alon kasi parang ano naman wala namang naitalang low pressure o kaya bagyo. Oo. Kaya saka medyo kampante din kami na na hindi ba ganun kalakas yung mga alon at saka hangin. Mm-mm. Kaya lang nung bandang gabi na medyo lumakas na yung hangin tsaka yung tubig dagat Oo. biglang lumaki. Oo. So nasa tabing dagat na yung Ayun. mga bangka ninyo. In other words, Opo, sir. nasa gilid lang, 'di ba, ng karagatan, beach. In other words, nakatali na dahil gabi nangyari ito. Opo, oo, sir. Wala namang inabutan nitong malalaking alon na nasa gitna ng karagatan, Sir Albert. Wala man po kasi hindi naman po kami nagpapalaot noon, hindi gawa Oo. ng pahinga na rin po 'yon. Pahinga na namin. Oo. Gaano kalaki yung alon at anong ginawa doon sa bangka? Talagang itinaas ba yung mga bangka at nagkabitak-bitak, nasira ba? 7 meters. 7 Po. Gaano kalaki po yung alon, Sir Albert, para masira yung mga bangka? Ano po ba yung naging cause talaga nung pagkasira? Yung laki ng alon o yung banggaan na rin ng mga bangka dahil tabi-tabi sa pampang? Yung talaga po, yung alon talaga kasi may lagpas yung tinaas ng alon Lampas tao. Lagpas tao. Oh, malaki din po pala, no? Sa tansya... Kaya yun, nung yung bangka namin, nagka-bangga-bangga na yung mga bangka dito. Kaya yun, nagkanda siraan na rin. Na washing machine nga kasi ang laki-laki ng Oo. alon. So, paanong nangyari na talagang daan-daan, mahigit 100 ang mga nasirang bangka? Ilan pa ang pwedeng gamitin dito? O, Meron pa bang pwedeng gamitin doon sa mga bangka na isinalya ng alon? yung iba po, totally damaged talaga. Yung iba, partial lang. Pero Yung sa aming bagay, 16. dito po kasi sa barangay namin, sa Igbon, Oo. sa Igbon, ng 16 po yung totally damaged dito. Oo. So, Hindi na talaga magagamit yun. Oo. Kung pag-usapan po natin yung kabuhayan ninyo, Sir Albert, no? Magkano ba kinikita ng isang mangingisda sa isang araw? Depende po sa volume ng isda rin kasi minsan wala ring huli. Oo. So, Minsan nakakadalawang araw kami, mga mga 7,000. Kasi pamilis. Kaso kukunin pa yung mga gastos doon. so hindi pa pala malinis yan, yung 7,000 na yan. O magkano take home nyo dun sa 7,000? Mga 5,000 lang po. Okay. Albert, merong bang nasaktan dahil dito sa napakalaking mga alon? Wala naman po, medyo may mga sugat lang pero hindi naman gaano kaluba. Okay, ano na po ang naiparating na tulong ng inyong LGU o ng DSWD para po dun sa mga nasiraan ng mga bangka? Wala pa po kasi pinapaprocess pa po kami ng mga ng mga insurance namin. Yung mga papeles namin.
pinapapasa pa kami sa DE. Albert, gusto ko lang malinawan, no? Yung mga bangka ninyo, demotor, tama ba? Tama po. Okay, wala yung mekatig na desagwan lang. May katig pero hindi disagwan. Oh, May motor talaga. lahat may motor. Oo. So, nakakalayo kayo, no? Pag pumalaot kayo, malayo din ang nararating. Medyo malayo din po. Pero dito lang sa area ng Concepcion lang din naman. Oo. Paano ang pang-araw-araw ninyong pangkabuhayan ngayon, Sir Albert? Dahil sa nasira nga po yung inyong mga bangka. Saan kayo kumukuha ng kikitain? Sa ngayon po, wala pa po kaming mapagkukunan ng kasi gawa nga ng sira pa yung bangka namin, pinapaayos pa namin yung iba, yung mga partial. Dahil Wala po talaga kami makukunan sa ngayon. Oho. Dahil sa wala pa hong naitutulong yung lokal na pamahalaan, ano ba ang inyong panawagan? Baka meron ho kayong nais iparating sa local government or sa national government para kung may makapakinig, maipadala po agad sa inyo. Nanawagan po kami na sana po matulungan nyo kami sa problema namin sa ngayon kasi wala po talaga kami mapagkukunan na panggastos o kaya pangtustos man lang sa mga anak namin dito tsaka sa mga estudyante namin na nag-aaral. Oho. Para kahit papaano makapag-ano muna tayo, no? Yeah. Get by sa Oo. pang-araw-araw natin pangangailangan. Opo, Albert, tanong ko lang din yung bang tumamang mga alon may mga naapektuhan din bang mga bahay-bahay diyan sa Dalampasigan? Yung mga kalsada po tsaka yung mga namin dito, yung mga tatawag naming trap lane, Oo. mga talaga po nagkandasira po. Okay. So anong ibig sabihin nun? Yung mga seawall po namin dito nagkandasira. Seawall. May Hala yung pambangga. pangprotekta sa mga namin dito, sa mga bahay. Oo. Mga bahay na nasa tabing dagat. Pero wala namang inabot na mga bahay dun sa lakas ng alon nung isang araw. Wala dito po sa amin wala naman, pero sa ibang barangay baka mayroon po kasi marami ring mga bahay sa tabing dagat sa ibang barangay. Meron ba kayong nabalitaan na mga lumikas at pumunta sa evacuation center dahil dito? Dahil di natin alam kung baka mangyari na naman yan. Wala naman po kasi hindi rin namin ina-expect na mangyayari yun. Okay, Hindi, yung mga naapektuhan dahil sa tinamaan o inabot ng alon yung kanilang tirahan. Yun mga Wala lumikas na naman. ba yun? Wala naman? Wala naman. Sige. Okay, mamaya baka makausap namin si Mayor Millard Villanueva ng Concepcion, Iloilo at ipaparating namin yung inyong panawagan. So in the meantime, maraming salamat Sir Albert at kasama ng inyong mga kabarangay ngayon diyan sana maayos kagad ito at sana makarating sa tamang ahensya para makapag-abot ng tulong. Okay po, salamat po. Salamat din. Maraming Salamat, Sir salamat po. Albert. Ingat po kayo. Ayan. Salamat po. God bless. Opo, ang ating mangingisda doon at residente sa Sitio Pagatpat, Barangay Igbon, Concepcion, Iloilo.